Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na usapin dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay tungkol sa tinatawag ng mga eksperto na perfect storm para sa posibleng pagsabog ng presyo ni XRP. Ayan, napakatindi po niyan. Perfect storm. Bagamat tila bumagal po ang galaw ng presyo ni XRP nitong mga nakarang linggo, marami pa rin ang umaasang may malaking pagsabog na mangyayari. Ayon po sa mga analysts at saka influencers sa crypto community, may ilang malalaking dahilan kung bakit maaring tumaas ng todo ang presyo ng XRP sa mga susunod na buwan. At isa po sa mga pinaka-importanting bagay dito ay ang usapin ng ETF or Exchange Traded Funds. Pero paano nga ba ito makakaapekto kay XRP? Ano po ang ibig sabihin ng perfect storm? At bilang mga Pinoy crypto traders at investors, ano ang posibleng maging epekto nito para sa atin? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan na po natin kung ano po ang kasalukuyang galaw ng presyo ng XRP sa ngayon. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay naglalaro sa presyong nasa mga $2.10. Tumaas po siya ng 1.5% ngayong araw at meron po siyang 5.6% na improvement sa loob ng isang linggo. Pero kung ikukumpara sa kanyang 3-month high, bumaba pa rin ito ng 36%. Ibig sabihin, kahit medyo umaangat siya ngayon, malayo pa siya sa kanyang peak. Pero kahit ganito po ang sitwasyon, mataas pa rin ang kumpiyansa ng community. Maraming naniniwala na may paparating na malaking galaw, isa daw perfect storm na maaring magpataas sa presyo ni XRP ng sobra-sobra. Ngayon ito po yung pinakamalaking tanong. Ano nga bang ibig sabihin ng perfect storm na ito para kay XRP? Ayan, ang terminong perfect storm ay tumutukoy po ito sa pagsasama-sama ng maraming positibong factors na sabay-sabay na pwedeng magtulak sa presyo ng isang asset pataas. Dito po sa kaso ni XRP ay may dalawang pangunahing dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto na posibleng maganap na ito. Una ay ang ETF or Exchange Traded Funds. Pangalawa ay ang daily demand mula sa payment services. Ayon po kay Bradley Kimes, ayan, si Ginoong Bradley Kimes, isa po siyang kilalang crypto influencer. Ang pagpasok po ng mga XRP-based ETF ay parang vacuum cleaner na siyang sisip-sip sa lahat ng supply ng XRP sa market. Dahil dito ay magiging limitado po ang supply at natural na tataas ang presyo. Ngayon ano po ang role ng ETF sa presyo ni XRP? Ang ETF ay isa pong financial product kung saan ay pwedeng bumili ang mga investors ng shares ng isang asset tulad ni XRP nang hindi kailangang hawakan mismo ang token. Kapag bumili ang isang investor ng XRP ETF, bumibili rin ang fund ng totoong XRP mula sa market. Sa madaling salita, habang dumadami ang bumibili ng ETF shares, nababawasan po ang XRP na available sa market. Kapag lumiit po ang supply pero mataas ang demand, ang presyo ay natural na tataas. Ang mas exciting pa dito ay may higit sa 10 asset managers na gustong mag-launch ng XRP ETF. Ilan sa mga ito ay sina Bitwise. Ayan, kung saan ay meron po siyang $12 billion na assets under management. Ayan, nandiyan na rin si Grayscale na may $50 billion. At pati na rin ang higanting si Franklin Templeton na may hawak na trillion dollars ay interesado na rin dito. Kaya kung matutuloy ang lahat ng ito, araw-araw ay posibleng magkaroon ng bilyong dolyar na papasok sa market ng XRP, kung sana isang bagay na talagang makakapagpataas sa kanyang presyo. Ngayon ay gaano po kalaki ang maaring itaas ng presyo ng XRP? Ayon po sa analysis ng The Crypto Basic, kung sakaling makakita ng $500 million na daily inflow ang XRP ETF, posibleng tumaas po ang presyo ni XRP ng $23. Ayan, $23, kaya mataas na rin po yan. Sa isa pang analysis, kung makuha ni XRP ang kalahati ng inflows na nakukuha ni Bitcoin mula sa mga ETF, maaari daw po itong tumaas ng 3 times mula sa kasalukuyang presyo nito. Pati po ang banking giant na si JP Morgan
ay naglabas ng prediction na posibleng umabot sa $8 billion ang inflows para dito sa ETF ni XRP sa unang taon pa lamang. Yan. Nandito na rin si Chris Marzelek. Siya naman po ang CEO ng Crypto.com. At siya naman po ay sumang-ayon dito. At ayon naman kay Ginoong John Deaton, isang legal expert at tagapagtanggol ni XRP, posibleng maging pinakamalaking altcoin sa XRP kung magtutuloy-tuloy ang momentum mula sa mga ETF. Ayan. Ngayon ay may mga duda rin ba tungkol dito? Ayan, may mga nagdududa ba? Oo, hindi lahat ay naniniwala agad sa hype. Ayon naman po dito kay Ginoong Joshua Jake, isang crypto analyst, ang tanging ETF na mahalaga ay yung ilalunch daw ng BlackRock. Ang kanyang argumento, ang Bitcoin ETF ni BlackRock lang ang tunay na matagumpay na may halos $40 billion na inflows. Samantalang ang ibang kumpanya tulad po ng Invesco at saka Wisdom3 ay hindi man lang umabot or aabot sa $100 million. Kaya kung walang XRP ETF mula kay BlackRock, duda siya na makakaapekto ito ng malaki sa presyo. Pero may mga usap-usapan na baka interesado rin si BlackRock, lalo na ngayong tapos na ang kaso sa pagitan po ni Ripple at ang SEC. Hindi pa ito kumpirmado pero maraming umaasa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin na nag-i-invest dito kay XRP, ito ay isang importanteng pagkakataon na dapat po nating bantayan. Kapag natuloy ang pag-approve po ng XRP ETF, lalo na kung kasama si BlackRock, maaaring magkaroon po ng biglaang pagtaas ng presyo. Ibig sabihin, kung meron po tayong XRP ngayon, posibleng tumaas po ang value ng ating investment. Pero kung nagbabalak pa lamang po tayong pumasok rito or nag-uumpisa pa lamang po tayo, kailangan po nating mag-ingat. Ang crypto ay volatile at wala pong kasiguraduhan. Pwedeng tumaas ng todo pero pwedeng bumagsak rin ng todo. Kaya mahalaga pong pag-aralan natin muna ang market at alamin natin kung kailan po ang tamang timing sa pagpasok. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang tinatawag na perfect storm na ito ay hindi lamang po chismis. Nakikita natin ang malinaw na interes mula sa malalaking kumpanya. Hindi lang ito hype kundi may mga konkretong development na nangyayari. Pero hindi rin ito guarantee or garantisado. Ang pinaka-importanting tandaan natin ay ang diversification at saka risk management. Kung naniniwala ka po kay XRP, okay lang na mag-hold. Pero wag pong ilagay ang buong puhunan mo sa iisang coin lamang. Mahalaga pa rin po ang balancing portfolio. Kaya sa kabuuan, sa XRP ay tila papunta sa isang bagong yugto. At kung ikaw ay handa, posibleng makasakay ka sa wave na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.